Kasi yung pong ginagawang ganito kopra ay yung medyo magaganda po yung tigas na nyog. Hindi po lahat ng nyog ay applicable para dyan. Ito po si Papa nagbabaak. Ayan. Ganyan po ang pagbabaak ng nyog na kukoprahin. Yan lang po yung proseso ng pagkukopra. Medyo marami nga lang po pero tsaga lang, kakaraos naman yan. So yan po, andito po si Papa para sagutin ng ating mga ilang katanungan. So ito na po yung inaabangan ng karamihan. Ito na po yung talagang issue at ito na po yung talagang concern natin, Po yun. Gusto natin. Kumbaga yung niya, yung production cost niya ay napakalaki na. Laki na. Oo. Sana naman ay mai-balance dun sa mga bilihin natin. Kasi talagang aragabyado naman talaga ang ganitong magkukuha. Oo. Wala na, Pagkat umuhay namin. Sana mabigyan ng atensyon itong katulad namin mga mag-inyog. Kumbaga parang parang pinapatay na yung industriya ng mga coconut farmers. Oo. Kasi hindi po makakapag-survive talaga ang mga coconut farmers kung ganun po ang presyo. Yo guys, what's up? So yan, good morning. So muli na naman po tayong nagbabalik, Jay's Adventure TV. At so ngayon guys ay muli po kaming nagpa-kopra na naman. Ayan, katatapos lang po namin magpalagas at ayan, muli po namin magagamit yung koprahan natin. Ayan. So yan, doon sa recent vlog nyo doon sa recent vlog ko guys ay makikita nyo naman na ayan, yung koprahan namin, yung istorya ko dyan tungkol dyan sa koprahan na yan. At yun, ngayon ay muli naming nagamit at papakita ko sa inyo kung paano ba magkopra. Nung kasing mga nakaraan guys ay wala pa akong napapakitang video kung paano talaga ginagawa yung pagkokopra. At least yung style namin dito sa Bicol. Ayan, marami naman pong way ng paggaganyan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So yun, dito sa amin papakita ko guys, kaya dyan lang kayo. At yun nga pala, sa mga bago guys, please subscribe at mag-like na rin at mag-share. Ayan, at yun, tara simulan na natin. Guys, nandito na po tayo. Ayan, dito po si Papa nagagatong. Ayan, mga bunot lang po ang ginagatong. At ito na guys, may mga nakasalang na nga pala kami dito. Ayan, kokonti lang to guys at medyo pinili lang po talaga namin yung pang kopra. Kasi yung pong ginagawang ganito kopra ay yung medyo magaganda po yung tigas na nyog. Hindi po lahat ng nyog ay applicable para dyan. So yun, parang pinipili lang. Sa ngayon guys, yung season ngayon is medyo medyo mahina talaga yung bunga ng nyog. Alam naman natin yan. Sa nyog meron ding taglakas ng bunga at meron din pong taghina. Ayan, may mga nakasalang na po kami dito at nandito po si Papa, nagagatong na rin. Kaya kung makikita nyo, pati po yung mga bunot, ayan, medyo tuyo po talaga yan para pang po talaga, pang gatong, para mabilis siyang magsilab. Ayan. Niluluto nga po pala yan guys ay mga 1 to 7 hours po. Mga 7 hours. Ganun po katagal yung natural po ha. Yun naman pong medyo matagal, siguro abutin ng 10 hours. Kagaya nitong sa amin, hindi siya gaanong malakas yung niya. Yung gatong niya, yung paganyan-ganyan lang. Hindi po pwedeng kasing biglain kasi baka po masunog. Na rin, for safety na rin po. Kaya mas pinili namin yung yung medyo matagal na ng pagluluto. Oo. Tang kung tawagin. Mas maganda po kasi yung quality ng kopra. Apo. Yung kopra po kasi guys ay kung hindi nyo na itatanong ay pag binebenta po yan ay pa-quality rin siya. Oo. Opo, yung sa pagkakaluto guys, pag maganda yung pagkakaluto nyo, ayan, medyo iba yung presyo nun, mas mataas-taas. Kumbaga may quality rin siya. Ayan. Kailan to sinalang pa? Kahapon pa? So more than pa pala ito, more than 10 hours.
Hindi naman nga, tinigilan naman. Ah, Tinigilan naman nila at medyo puyat. oo, para makapagpahinga rin yung mga ano, no? Yung lulutuin, tatayang tangerang ng kaunti. Kahapon pa pala po ito. Kaso ay hindi lang nila na ano kasi, Pinagbahan din. oo. Pinatay din. Pinatay din po yung gatong. Puyat na. Kasi po, siyempre yung mga nagtatrabaho po ay para makapagpahinga rin po ng maayos. Ayan. At ngayon po sila nag-resume ngayong kinaumagahan na. So yun guys, at ito po, at nagpapalaw pa po kami dito ng meron pa pong mga natira kasi. Yan, hindi po kasi sabay-sabay na papalawan yan. Ito po si Papa, nagbabaak. Ayan, ganyan po ang pagbabaak ng nyug na kukuprahin. Delikado to, kung hindi ka marunong bumaak. Sana ito guys, pag hindi ka marunong mag-timing sa itak ay baka yung pong kamay ninyo ang mabaak, ay ang mahati. So ayan o. Skill po to dito talaga. Mga magkukopra po dito ay talagang sanay na po niyan. So sa mga hindi po ganong sanay ay huwag ninyong gagayahin. Only expert lang po ang makakagawa niyan. Ayan, yung mga experience na. Pero sa mga baguhan ay siguro ay kailangan nyo ng konting gabay ng mga eksperto. Ayan. So ayan, pagkatapos pong mabaak yan, dito na po yan ipoproceed sa ating lutuan ng kopra. Ayan, medyo mausok na guys. Nakakaiyak yung mausok. Kaya po talaga po ang kopra ay marami pong proseso. Sakripisyo rin para sa mga magkukopra natin, mga kababayan nating magkukopra. Guys, pagka ito naman ay binigkal na. So yun guys, abangan nyo at meron po tayong continuation dito sa vlog na to. Yan, yung po sigurong paglulukab naman. Ihiwalay namin yung video na yun. Yan. Para po hindi gaanong humaba yung video namin. Yan. So yan po, nandito naman po si Junel po. Nagpapalaw. Pagkatapos niya pong mapalaw ng mga dito naman may taga-baak po tayo. May nagbabaak tayo dito. Ayan. Dito niya po hinagis yung mga napapalawan niyang nyog. Ayan. Yun po yung proseso. After pong maglagas, ayan, maipon dito. Ayan, papalawan. Tapos ay ito na nga, babaakin bago po tayo makakapagsalang doon. So, yun lang po yung proseso ng pagkukopra. Medyo marami nga lang po, pero sagalang, kakaraos naman yan. So yan po, andito po si Papa para sagutin ng ating mga ilang katanungan. So ito na po yung inaabangan ng karamihan. Ito na po yung talagang issue at ito na po yung talagang concern natin, at especially po sa mga coconut farmers na talagang concern po talaga dito. Ayan. Pa, magkano ba ang ng presyo na ng nyog ngayon? Mas bumaba ba o tumaas-taas naman kahit pa paano? Yung yung buo. Baba, yung per kilo ng nyug. Ayan guys. Dati 580, ngayon 5 piso na lang. Ay grabe. Dati yung huli, di ba 580? Yun. O yung huling vlog natin. Tapos ngayon 5 piso lang. 5 piso na lang. At katatanong ko lang kahapon pagkuhan sa dinadarahan ng buyer. Ay grabe naman. So yan, bumaba. Halos guys matitira kasi ang paggagas 40. Pag-ipon, 30. Pagpalaw, 35. Tapos yung paglabas na po ng buo, na pong ganito, 40 din po ang paglabas nito. So yan. Sa hindihan nyo. So yan, breakdown po, Papa. Halos wala na rin. Magkukonsumo pa kami. Ayan. Siyempre, yung merinda at pagkain po ng mga gawa niyan. Tama lahat po yun. Halos ko lang din. Kumbaga yung niya, yung production cost niya ay napakalaki na. Pati na. Oo. So yan po. Naabuti na halos ng kulang-kulang 2 piso yung labor po niyan pagkatrabaho. So ay kung 5 piso, meron lang po matitira na ating 3. Tapos yung konsumo pa nga, babawasin pa doon. Kung
konsumo pa. Yung mga pagkain, yung mga merienda, di ba? Ganon. Kaya ang hirap. Sagay ang trabaho, kung susuruhin ko naman ay di. Mm. Ang hirap din Kung naman. ang katawan ko ay pwede pa sa mga ganyan, ay medyo ka na, mahina na po tayo. At Senior na. may senior citizen na. Ayan. Kaya sila na lang po ang nagtatrabaho Opo. niyan. Tutulungan na nila. Balita ko nga nag-stop buying daw ng buo. Bago magpanyo, bago magpasro. Mhm. Yung stop buying po is nangyayari po yun ay pagka sobrang Parang kasi nga ni puro pagka mag-Christmas. Hindi naman dahil sa Operasyon din ng Oo. kumpanya na stop din. pagka ganon magpapaskot bagong taon. Kaya natigil din sila. Tapos nag-resume lang sila ngayong 2024. So, Ganun naman. Ganun pa din ang presyo. so kaya natin napil Kupra naman po. kaya natin naisipan na i-Copra kasi mas maganda yung yung presyo sa Copra. Mas angat ng konti ang kupra. Meron pa kaming kwan, meron pa kaming Gatong yung bao. meron pa tayong gatong na baro. Ay, oo. So yun nga po talaga yung advantage ng Sa hindi natin pag-Copra. Ayan. ang bagay yan. So yan, ano naman ang masasabi mo sa ating mahal na presidente? Anong mai-request mo Bukod regarding dito sa ng mga coconut farmers dito sa issue na to ng coconut farmers? Ayan. kung sana kay Presidente, tingnan din naman ako sa mga nagmamanis itong katulad ng coconut yan, product, na sana naman ay mai-balance dun sa mga bilihin natin. Kasi talagang argabyado naman talaga ang ganitong magkukunat. Oo. Wala na, Pagkatapos namin magtrabaho nito, isang linggo lang siguro, baka ubos na yung Oo. hanap kami ng ibang trabaho para lamang makasuporta sa pamumuhay namin. Sana mabigyan ng atensyon itong katulad namin mga magninyog. Kumbaga parang parang pinapatay na yung industriya ng mga halos talagang coconut mahihirapan farmers. ang Oo. magsasaka. Kasi hindi po makakapag-survive talaga ang mga coconut farmers kung ganun ng ganun po ang presyo. Ang iba po dyan, siguradong mag-quit po yan. Yung bilihin natin, Oo. obserbahan po natin. Kasi Grabe. kung wala na pong kinikita, ayan, tas trabaho pa, ang dami pang trabaho, ay talagang sure ball, doon po yun papunta. Sana ang hiling ko, tumaas naman ang presyo ng produkto namin. Kahit konti lang. Konti lang. Kahit wag na yung wag na yung masyadong mataas, kahit konting-konti lang. Kumbaga, maka-survive lang baga, Maihabol sa bilihin. maihabol po ng konti doon sa ating pataas na mga mga bilihin. So yan, at hanggang dito na lang po muna siguro ang ating vlog. Ayan. So Salamat po. salamat po sa mga Interview. mga nanood at sa mga bago. Please subscribe. At yan. Peace out.